Tama bang sinabi sa akin ni Mami, Nathan? Mahina na raw si Lolo Goryo? Sa tingin ko totoo, pinsan. Yan din ang sinabi sa akin ni Daddy. Inatake raw ulit sa puso si Lolo pero nakarecover naman siya ngayon. Buti raw at nandun yung kasama ni Lolo Goryo sa bahay niya kaya nadala siya kagad sa ospital. Sinong kasama sa bahay? May kasama na sa bahay niya sa San Ildefonso si Lolo? Yan ang sabi ni Daddy. Tinawagan niya kasi si Lolo Goryo tapos yun ang sinabi sa kanya ni Lolo. Sandaling tumahimik si Rafael habang kausap niya sa cellphone ang pinsan niyang si Nathan. Dalawa lang na magpinsan sina Rafael at Nathan sa side ng nanay niya. Dalawa lang din na magkapatid ang nanay at tatay niya at parehas na iisa ang anak ng mga yon. Kaya naman hindi naging mahirap para kina Rafael at Nathan na maging malapit sa isa't isa. Halos lahat ng interes nila sa buhay ay parehas. Dagdag pa na hindi nagkakalayo ang edad nila. Matanda lang si Rafael kay Nathan ng 2 taon. Nathan, magkita nga tayo. May kailangan tayong pag-usapan tungkol kay Lolo Goryo. Sige ba? Saan tayo? Doon na lang sa coffee shop sa Tagaytay. Doon sa palagi nating pinupuntahan. Ngayon na, bilisan mo. Importante to. Hindi na nagpalit pa ng damit si Rafael. Sumakay na siya sa kotse niya at nagmaneho patungo sa coffee shop kung saan madalas silang tumambay ni Nathan. Pagdating doon ay sandali lang siyang naghintay at dumating na rin agad si Nathan. Matapos umorder ng kape ay sinimulan na ni Rafael na sabihin kay Nathan ang nais niyang sabihin. Ipinaalam niya kay Nathan na malaki ang tampo ni Lolo Goryo sa kanila dahil iniisip nito na nakalimutan na nila ito. Simula kasi nang mamatay ang lola nila ay hindi na sila dumalaw sa bahay ni Lolo Goryo sa kanilang probinsya. Ang totoo, mas close sila sa lola nila. Masyadong istrikto si Lolo Goryo kaya noong bata pa sila ay may kaunti silang takot dito. Ano naman kung may tampo si Lolo Goryo sa atin, Rafael? Malayo na tayo sa kanya kaya hindi na natin mararamdaman ang tampo niya. Hindi ka ba nag-iisip, Nathan? Matanda na si Lolo. Tanggapin man natin o hindi, malapit na siyang mawala. Oo nga pala. Tapos may sakit pa siya, di ba? Kawawa naman siya. Ang sabi ni Mami sa akin, malaki ang ari-arian ni Lolo Goryo. Bukod dun sa lupa niya sa San Ildefonso, ay may mga farm pa siya na ekta-ektaryan laki. Ano naman ngayon? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Maaaring mapunta sa atin ang mga yon kapag namatay na si Lolo Goryo. Pero hindi yun mangyayari kung wala tayo sa tabi niya sa mga huling sandali ng buhay niya. Okay. Gets ko na. Papatayin natin si Lolo Goryo. Pinsan, baka pwedeng ipagawa na lang natin sa iba. Mag-hire tayo ng gagawa ng trabahong yun. Aba, sira ulo ka pala talaga, ano? Gagawin mo pa tayong mga kriminal. Wala tayong gagawing masama kay Lolo Goryo. Sasamahan lang natin siya hanggang sa mamatay na siya. Pero dapat bago siya mawala ay maipamana niya sa atin ang mga ari-arian niya. Baka nga meron pa siyang bank account na milyon-milyon ang laman eh. Isipin mo, kapag napunta sa ating dalawa ang lahat ng yun, kahit hindi na tayo magtrabaho habang buhay, mabubuhay tayo. Hayahay na tayo. Sandaling natahimik si Nathan upang isipin ang mga sinabi ni Rafael. Hinayaan lang niya si Nathan dahil alam niya na kailangan pang iproseso ang lahat ng sinabi niya. May pagkaslow kasi ang pinsan niya. Maya-maya pa ay tumango-tango na si Nathan. Okay. Gets ko na. Ano ang gagawin natin ngayon? Ganito, makinig kang mabuti ha. Kailangan natin magpunta sa San Ildefonso para mas makita ni Lolo Goryo na mahal natin siya. Tayo ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa mamatay siya. Parehas naman na pwede nating gawin sa online ang trabaho natin, di ba? Sa bagay, kahit magtagal tayo doon ay walang problema. Pero pinsan, gaano ka kasigurado na mamamatay na talaga si Lolo Goryo? Paano kung tumagal pa ang buhay niya? Alam mo pinsan, mahina na si Lolo. Kakaatake lang niya sa puso. Basta ganito ang plano. Hanggang 6 na buwan lang tayo sa San Ildefonso. After nun, aalis na tayo. Pero dapat,
Once a month ay dadalaw tayo kay Lolo pagkatapos ng 6 na buwan para maipakita natin sa kanya na mahal natin siya. Naging maayos ang pagtatapos ng pag-uusap na yon ni Rafael at Nathan. Sa tingin ni Rafael ay naintindihan naman ng pinsan niya ang mga sinabi niya rito. Pinagplanuhan na rin nila ang pagpunta sa San Ildefonso. Nang mga sumunod na araw ay inihanda na ni Rafael ang mga kailangan niyang dalin sa pagbabakasyon niya sa San Ildefonso. Sinabi niya rin sa mami niya ang plano nila ni Nathan at suportado sila nito sa gagawin nila. Sinabi ng mami niya na mahilig magbigay sa charity si Lolo Goryo. Natakot ito na baka hindi nawala ang tampo nito at ibigay nito sa charity ang lahat ng ari-arian nito. Makalipas ang 3 araw ay dumating na ang araw ng pag-alis ni Rafael at Nathan. Sasakyan ni Nathan ang ginamit nila dahil mas malaki ang sasakyan nito. Basta, kapag nandun na tayo aalagaan natin si Lolo Goryo. Makikipag-banding tayo. Ipapakita natin na mahal natin siya, Nathan. Sa madaling salita, paplastikin natin si Lolo Goryo. Hindi. Basta, magiging mabuting apo lang tayo sa kanya sa loob ng 6 na buwan. At wag na wag mong mababanggit sa kanya ang totoong dahilan kung bakit tayo nandun. Anong sasabihin ko kay Lolo? Sabihin mo lang na na-miss natin siya saka nag-alala tayo kasi nakarating sa atin na inatake siya sa puso. Ganun. Malayo ang San Ildefonso kaya naghalinhingan sila sa pagmamaneho kapag pagod na ang isa. Inabot ng halos kalahating araw ang naging haba ng biyahe nila kaya pareha silang pagod na pagod nang makarating sila sa bahay ni Lolo Goryo. Luma na ang bahay ng kanilang lolo pero kita pa rin ang ganda nun. Nasa gitna yon ng isang malawak na bakuran na puno ng iba't ibang halaman. Merong 2 puno ng kaimito sa harapan at 1 puno ng mangga sa likod. Nasa likod din ng bahay ang poso kung saan kumukuha ng tubig. Hindi agad nakapasok si Rafael at Nathan dahil nakalak ang malaking gate. Kinailangan pa nilang tawagin ng malakas ang pangalan ni Lolo Goryo. Inasahan nila na si Lolo Goryo ang lalabas sa bahay, pero isang matangkad na morenong lalaki na may malaking pangangatawan ang humarap sa kanila. Sa hula niya ay nasa 30 anyos ang edad nun. Hindi pamilyar kay Rafael ang naturang lalaki, kaya inisip niya na yon ang kasama ni Lolo Goryo sa bahay. Seryoso ang mukha ng lalaki na para bang hindi marunong ngumiti. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ako si Rafael. Itong kasama ko naman ay si Nathan. Kami ang mga apo ni Lolo Goryo. Nasaan si Lolo? Hindi ako maaaring magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol kay Tatay Goryo sa mga taong hindi ko kilala. Teka. Tatay Goryo? May isa pang anak si Lolo? Tumahimik ka nga muna, Nathan. Nagpakilala na nga kami, di ba? Apo kami ni Lolo Goryo. Papasukin mo kami. Maghintay muna kayo rito. Tatanungin ko muna si Tatay bago ko kayo papasukin. Rafael at Nathan ang pangalan nyo, tama ba? Oo, pakibilisan lang Napasimangot si Rafael nang pumasok na ulit sa loob ng bahay ang lalaki. Mabigat agad ang loob niya sa lalaking yon. Pakiramdam niya ay nabastos sila ni Nathan sa inasal nito. Makalipas ang ilang minuto ay muling bumalik ang lalaki at walang imik na binuksan ang gate. Papapasukin mo rin pala kami. Ang dami mo pang sinabi. Naniniguro lamang ako, lalo na at maraming manluloko sa panahon ngayon. Hindi alam ni Rafael pero tila tinamaan siya sa sinabi ng lalaki. Aminado siya na kaya sila naroon ni Nathan upang magkunwaring concern sila sa Lolo Goryo nila. Pero ang totoo ay naroon sila dahil sa mga ari-arian na maiiwan nito sa sandaling pumanaw na ito. Alam niya na kahit paano ay matatawag na panluloko ang gagawin nila. Hindi na nagsalita si Rafael. Sumakay si Nathan sa sasakyan nito upang ipasok yon sa bakuran ni Lolo Goryo. Nang bumaba si Nathan ay kinuha ni Rafael dito ang susi ng sasakyan. Inabot niya yon sa lalaki.
Anong gagawin ko dito? Kunin mo yung mga gamit namin sa likod ng sasakyan. Iakyat mo sa second floor kasi nandun ang kwarto namin ng pinsang ko. Si Lolo Goryo, nasan siya? Nasa kwarto niya. Nagpapahinga. Bakit? Haharapin niyo na kagad siya kahit kararating niyo pa lang? Oo, bakit? May problema ka ba ron? Hindi makakabuti na haharap kayo ng pagod sa kanya. Magpahinga na muna kayo, saka kayo magpakita sa kanya. May paniniwala akong kinalakihan na kapag humarap na pagod ang isang tao sa isa pang tao, ay maaaring makuha ng taong yun ang pagod at negatibong enerhiya. Alam mo, sandali. Ano nga palang pangalan mo? Javier, Alam mo, Javier, matagal naming hindi nakita at nakasama si Lolo Goryo. Miss na namin siya at alam kong miss na miss niya na rin kami ni Nathan. Dalawa lang kaming apo niya. Hindi ko kailangang maniwala sa paniniwala mo na sinasabi mo. wala naman akong masamang ibig sabihin. Nagpapaalala lamang ako. At isa pa, bakit parang ang arugante mo? Hindi ba utusan ka lang naman dito? Kung umasta ka parang parte ka ng pamilya namin ah. Sundin mo na lang ang inutos ko. Gusto ko, kapag natapos na kami makipag-usap kay Lolo Goryo, ay nasa itaas na ang lahat ng mga gamit namin. Nathan, tara na kay Lolo. Okay. Gusto ko rin na makita na si Lolo Goryo eh. Magkasabay na pumasok sina Nathan at Rafael sa malaking bahay. Alam nila na nasa ibaba ang kwarto ng matandang lalaki, kaya doon sila nagtungo. Si Rafael ang nagbukas ng pinto at naabutan nila ang lolo nila na nakaupo sa wheelchair. Nakaharap ito sa nakabukas na bintana. Nagpakita na agad ng malaking ngiti si Rafael at sa kanya tinawag si Lolo Goryo. Hindi natinag ang matanda na para bang hindi ito masaya na naroon sila. Niyakap ni Rafael si Lolo Goryo. Sumunod sa kanya si Nathan na yumakap din. Napansin niya na tila hindi talaga masaya ang lolo nila nang makita sila ni Nathan. Wala man lang reaksyon ang mukha nito. Lolo, bakit naman parang hindi po kayo happy na nandito kami ni Nathan? Hindi niyo ba kami na-miss? Miss na po namin kayo, Lo. Anong pakay niyo? At nandito kayong dalawa? Nabalitaan po kasi namin na inatake kayo kaya nag-alala po kami ni Rafael. Nandito po kami para personal po kayong alagaan. Kailangan pala'y atakihin muna ako bago niyo pa ako puntahan dito. Kapag tumatawag ako sa inyo, hindi niyo sinasagot ang tawag ko. Tapos ngayon, sasabihin yung namimiss niyo ako. Lo, wag na po kayong magtampo. Wag po kayong mag-alala kasi magtatagal po kami rito ni Nathan. Matagal niyo po kami makakasama. May kasama na ako rito sa bahay. Mas mabuti pa si Javier dahil meron siyang pakialam sa akin. Malamang na magkaroon po siya ng pakialam sa inyo, Lolo. Ganun talaga ang trabaho ng isang kasambahay, di ba? Kasambahay? Sinong tinutukoy niyong kasambahay? Si Javier po. Hindi ko kasambahay si Javier. Ampong ko siya, kaya parang anak ko na siya. Naguguluhan na nagkatinginan sina Rafael at Nathan. Alam niya na pareha silang nagulat sa narinig nila. Seryoso ka ba sa sinabi mo, Lolo? Ampun mo ang Javier na yon? Kailan ba ako nagbiro, Rafael? At bakit ako magsisinungaling sa inyo? Alam po ba ito ni na Mami at ni Tito na nag-ampun kayo? Kilala niyo po ba ang taong yun? Hindi ko na kailangan sabihin sa mga anak ko ang mga gagawin kong desisyon. Hindi ba't nawalan na kayo ng pakialam sa akin? Natatandaan niyo ba kung kailan niyo ko huling dinalaw dito? Hindi nakasagot si Rafael. Aminado siya na hindi niya na maalala kung anong taon niya huling nakita si Lolo Goryo. Ang alam niya ay wala pa siya noong trabaho kaya masasabi niya na sobrang tagal na talaga. Hindi ba tama ako? Hindi niyo na maalala. 19 anyos ka nung huli kang nagpunta rito, Rafael. Habang si Nathan naman ay 17. Ilang taon ka na ngayon? Hindi ba 28 ka na? Ganon katagal niyo kung hindi dinadalaw dito. Tapos ngayon, bigla kayong darating dito? Bakit?
Ang akala niyo ba'y mamamatay na ako? Dahil lang ba sa mamanahin ninyo? Lolo, hindi po. Iwanan niyo ako dito. Kung maaari nga'y umalis na kayo, hindi ko kayo kailangan. Sa tagpong yon ay pumasok na si Javier sa silid na kanilang kinaroroonan. Tumayo ito sa likod ng wheelchair at hinawakan ang balikat ni Lolo Goryo. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Tatay Goryo. Maaari na kayong umalis. Huwag niyo na siyang bigyan ng sakit ng ulo at sundin niyo na lang ang gusto niya. Hindi siya maaaring makaramdam ng matinding emosyon dahil sa estado ng puso niya. Huminga ng malalim si Rafael. Matalim ang mata niyang tiningnan si Javier bago sila lumabas ni Nathan. Nakita nila na nasa ibaba ng hagdan ang mga maleta nila. Marahil ay narinig ni Javier ang usapan nila kaya hindi na nito yun inakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Buti na lang at hindi na inakyat ni Javier ang mga dala natin. Hindi na tayo mahihirapan na ibalik sa sasakyan. Tara na, pinsan. Umalis na tayo. Ano ba sinasabi mo, Nathan? Hindi tayo aalis dito. Hindi mo man narinig ang sinabi ni Lolo? Pinapaalis niya tayo, di ba? Sa taas na tayo mag-usap. Sa isang kwarto na lang tayo para makakapag-usap tayo palagi sa mga dapat nating gawin. Aapila pa sana si Nathan pero nang tingnan niya ito ng masama ay wala na itong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Dinala nila ang mga maleta nila sa isang malaking kwarto sa second floor. Yun ang master's bedroom na dating kwarto ng lolo at lola nila. Pero dahil sa mahina na si Lolo Goryo ay lumipat na yun sa ibaba para hindi na nito kailangan umakyat baba sa hagdan. Pinsan, hindi kita maintindihan. Ano pang sense ng pagstay natin dito kung ayaw ni Lolo Goryo na nandito tayo? Hindi natin susundin si Lolo. Nakita mo naman siguro si Javier, yung ampon ni Lolo Goryo. Sa tingin ko, huling-huli na ng lalaking yon ang loob ni Lolo. Ano ngayon? Hindi ba? Dapat matuwa nga tayo kasi merong nag-aalaga kay Lolo. Hindi na natin kailangan magpakapagod para alagaan siya. Nathan naman, ang hina naman ng kokote mo, hindi ka ba talaga nag-iisip? Sa tingin mo ba, nandito talaga ang Javier na yun para alagaan si Lolo Goryo? Wala akong tiwala sa ilatsa ng pagmumukha ni Javier. Sigurado ko na ang mga ari-arian ni Lolo ang target niya, kaya niya inaalagaan si Lolo. Malamang, sinadya niyang magpaampon para makuha niya ang dapat ay sa ating dalawa. Oo nga no. Inunahan niya tayo sa pag-aalaga kay Lolo Goryo. Sa tingin ko rin, parang nakuha na niya ang loob ni Lolo eh. Kaya nga mas lalong hindi tayo dapat umalis dito. Kailangan natin patunayan kay Lolo na tayo ang karapat-dapat na pamanahan ng lahat ng maiiwan niya at hindi ang Javier na yon. Ama ka, pinsan. Hindi pwedeng kung sino lang ang magmamana ng lahat ng meron si Lolo. Nagkasundo si Rafael at Nathan na manatili sa bahay na yon sa kabila ng pagpapalayas ni Lolo Goryo sa kanila. Desidido ang magpinsan na sa kanila ipamana ng matandang lalaki ang mga ari-arian nito o hindi naman kaya ay sa mga magulang nila na anak ni Lolo Goryo. Hindi alam ni Rafael ang magagawa niya kapag sa huli ay si Javier ang makikinabang ng lahat na dapat ay sa kanila. Malaki rin ang duda niya sa pagkatao ni Javier. Malakas ang pakiramdam niya na meron yung tinatago. At yun ang nais niyang matuklasan. Kung paano ay hindi niya pa alam sa mga sandaling yon. Nagpahinga na muna si Rafael at hindi na muna nila inayos ang mga dala nilang damit at gamit. Gabi na nang magising siya habang natutulog pa si Nathan. Ginising na niya ito dahil nakaramdam na siya ng gutom. Bumaba sila sa komedor at doon ay naabutan nila si Javier na naghahanda sa pagkainan. Bakit dalawa lang ang pinggan? Dagdagan mo yan ng dalawa pa. Hindi ako utusan dito. Siguro naman ay nasabi na sa inyo ni Tatay Goryo kung sino ako sa bahay na ito. Oo, ikaw yung ampon niya. Pero hindi porke ampon ka niya, may karapatan ka na kagaya lang sa amin. Sigurado akong hindi legal ang pag-ampon ni Lolo Goryo sa'yo. Kaya utusan pa rin ang tingin ko sa'yo. Diretso siyang tiningnan ni Javier
At hindi alam ni Rafael kung bakit may takot siyang naramdaman sa paraan ng tingin nito sa kanya. Walang ekspresyon ang mga mata nito, ngunit may kakaiba roon para maging dahilan ng pagtayo ng balahibo niya sa braso. Kung gusto niyong kumain, kumuha kayo ng pagkakainan niyo. Si Tatay Goryo lang ang pagsisilbihan ko sa bahay na to. Talagang enjoy na enjoy ka sa pagtawag ng tatay kay Lolo, no? Talagang inisip mo ng anak ka niya, no? Hindi na sumagot si Javier at umalis na ito matapos na maayos ang lamesa. Nathan, kumuha ka ng pinggan at kubyertos natin. Bakit ako? Hindi ako utusan dito, no? Hindi ko naman sinabing utusan ka eh. Sundin mo na lang ako. Nababad trip ako kay Javier na yun eh. Kumibit balikat na lang si Nathan at sinunod dito ang utos niya. Maya-maya pa ay dumating na si Lolo Goryo. Nasa wheelchair ito habang tulak ni Javier. Mabilis na tumayo si Rafael at inagaw kay Javier ang pagtutulak sa wheelchair. Ako na magtutulak kay Lolo. Tumiim ang bagang ni Javier pero hindi na ito nagsalita. Hinayaan na lang siya nitong dalhin si Lolo Javier sa kabisera ng mahabang lamesa. Pumwesto sila ni Nathan ng upo sa magkabilang tabi ng matandang lalaki. Hindi ba't sinabi kong umalis na kayo rito? Ano bang ginagawa niyong dalawa sa bahay ko? Lolo, hindi kami aalis. Sayang yung gas namin sa pagpunta rito eh. Saka kami na po mag-aalaga sa inyo simula ngayon. Meron nang nag-aalaga sa akin. Nandyan si Javier. Mas tiwala ako sa pag-aalaga niya. Nakakapagtampo ka naman, Lo. Siyempre po, iba pa rin po ang pag-aalaga ng isang kadugo. Hayaan niyo po, masihigitan namin ang pag-aalaga na ginagawa ni Javier sa inyo. Nang makita ni Rafael na lalagyan ni Javier ng nilagang baboy ang mangkok ni Lolo Goryo, ay inunahan niya ito. Inagaw niya ang serving spoon at siya na ang naglagay ng nilaga sa mangkok. O ito po, Lo. Kumain na po kayo habang mainit pa ang sabaw. Nang magtama ang mga mata nila ni Javier ay isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Rafael. Nangako siya sa sarili niya na hindi na niya bibigyan ng pagkakataon si Javier na magpasikat kay Lolo Goryo. Hindi magawang makatulog ni Rafael sa unang gabi nila sa bahay na yon dahil namamahay siya. Mag-aalauna na ng madaling araw pero mailap pa rin ang antok sa kanya. Mabuti pa si Nathan dahil mahimbing na ang tulog nito. Lumabas siya upang magpahangin. Nagsindi siya ng sigarilyo upang kahit paano ay mapakalma ang sarili niya. Hindi pa rin bumababa ang tensyon sa dibdib niya dahil sa presensya ni Javier. Habang nagpapausok ay may narinig siyang kaluskos mula sa likod ng bahay. Sinundan yon ng yabag ng mga paa na papalapit sa kinaroroonan niya. Nagulat siya nang mula sa gilid ng bahay ay lumabas si Javier. Maging si Javier ay nagulat nang makita siya. Kapansin-pansin na parang may kung anong masakit kay Javier. Tagaktak ang pawis nito sa muka. Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras, Rafael? Bakit hindi ka pa natutulog? Ano bang pakialam mo kung di pa ako inaantok? Masyado ka naman yatang pakialamero. Isa sa patakaran dito ang hindi na lumalabas kapag lumagpas na ang alas 11 ng gabi. Talaga? Sino gumawa ng patakaran na yan, ha? Ikaw ba? Hindi lang sa bahay na ito kundi sa San Ildefonso ang sinasabi kong patakaran. Sundin mo na lang ang sinasabi ko kung gusto mo pang... Biglang hininto ni Javier ang pagsasalita. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Nagtataka na si Rafael kung bakit parang hirap na hirap ang lalaki. Oh, bakit hindi mo ituloy ang sinasabi mo kanina? Sumunod ako kung gusto ko pang ano. Wala. Basta, sumunod ka na lang at huwag ka nang magtanong. Saka, bakit parang hirap na hirap ka, ha? Sandali. Gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot? Humakbang palapit si Rafael kay Javier pero mabilis itong tumakbo pabalik sa likod ng bahay. Sinundan niya ito roon pero hindi niya na yon nakita pa. Lah, saan nagpunta ang lalaking yun? Ang bilis naman niya yatang nawala. Napapakamot sa likod ng ulo na tanong ni Rafael sa sarili niya. Tanghali na nang magising si Rafael
dahil halos alas 5 na ng umaga siya nakatulog. Nang bumaba siya ay nagtatanghalian na ang mga kasama niya sa bahay. Matapos kumain ay nilibot niya ang buong bakuran. Nalaman niya na merong alagang mga manok ang lolo Goryo niya roon. Pinsan! Nagulat si Rafael sa biglang paglapit ni Nathan. Nakakagulat ka naman oh. Sa susunod, dahan-dahan ka. Aatakihin ako sa puso dahil sa'yo eh. Huwag kang ang OA, pinsan. Si Lolo Goryo may sakit sa puso, hindi ikaw. Ano bang kailangan mo? Bigla ka kasing nawala pagkatapos mong kumain kaya hinanap kita. Di ko kasi kayang makasabay sa pagkain yung Javier na yun. Kumukulo talagang dugo ko sa kanya. Ano nga ba ang susunod nating gagawin? Ang hirap makasingit sa pag-aalaga kay Lolo Goryo. Palaging nakadikit si Javier sa kanya. Yan nga rin ang problema ko eh. Talagang pinaninindigan ng Javier na yun ang pagiging linta niya. Palagi siyang dumidikit kung saan meron siyang masisipsip. Alam mo, may naisip ako. Total, si Javier ang problema natin. Bakit hindi tayo mag-hire ng tao na papatay sa kanya? Ipatumba natin yun. Tapos ang problema natin. Ikaw talaga, oo. Gagawin mo pa tayong mga kriminal eh. Hindi tayo aabot sa ganyan. Kilabutan ka nga sa mga naiisip mo. Minsan ka na nga lang mag-suggest eh, kabrutalan pa. Bihira kang tao ka, oo. Kung gusto mong humimas ng bakal, ikaw na lang. Nagsasuggest lang naman yung tao eh. Alam mo, sa ngayon, isang paraan lang ang naiisip ko. Kailangan nating halukayin ang pagkatao ng Javier na yun. Malakas ang pakiramdam ko na may itinatagong sekreto ang ampon na yun ni Lolo Goryo. At kapag nalaman natin kung ano ang tinatago niya, gagamitin natin yun upang sirain siya kay Lolo. Para si Lolo na mismo ang magpalayas sa kanya dito. Kinagabihan, hindi na naman makatulog si Rafael. Puno ang utak niya ng iba't ibang plano upang maalis si Javier sa bahay na yun. Wala pa siyang naiisip na konkretong plano bukod sa pagtuklas kung may madilim na sikretong itinatago si Javier. Nakadungaw siya sa nakabukas na bintana ng kwarto habang panay ang hipak sa sigarilyo. Maya-maya pa ay may napansin siyang nilalang na tila malaking aso na naglalakad sa harapan ng bahay. Mabagal ang paglalakad nun at kakaiba. Masyadong mahahaba ang binti nun kung ikukumpara sa normal na aso. Hoy! Malis ka nga rito! Alis! Hindi na napigilan ni Rafael na sigawan ang inakala niyang aso. Tumingin yun sa kanya at kinilabutan siya nang makita niya na pulang-pula ang mata nun at nanlilisik. Ang mas lalong nagbigay ng takot sa kanya ay hindi yun mukhang aso, kundi isang tao. Naglalaway pa yun na akala mo ay gutom na gutom. Biglang tumakbo ang kakaibang nilalang papunta sa likod ng bahay. Sa takot ni Rafael ay itinapon niya sa labas ng bintana ang sigarilyo. Isinarado niya ang bintana at humiga na sa tabi ni Nathan. Hindi mawala-wala sa isip ni Rafael ang itsura ng nilalang na nakita niya noong nakaraang gabi. Ikinuwento niya yon kay Nathan. Ayon sa pinsan niya ay baka aso talaga yon. Baka raw madilim lang kaya hindi niya masyadong makita ng maayos ang itsura ng aso. Kaya napagkamalan niyang meron yung muka ng sa tao. Habang nag-uusap sina Rafael at Nathan sa labas ng bahay, ay may lumabas na bakla sa bahay na nasa tapat ng bahay ni Lolo Goryo. Nagtapon yun ng basura sa malaking drum sa labas. Ininuso niya kay Nathan yung bakla. Oh, anong meron? Type mo? Hanep pa. Iba na pala ang type mo ngayon, pinsan. Baliw, hindi. Ang ibig kong sabihin, baka pwede natin siyang tanungin tungkol kay Javier. Nakatira siya sa tapat ng bahay ni Lolo. Malamang, may alam yan tungkol kay Javier. Tara, samahan mo ko. Nagmamadaling nilapitan ni Rafael yung bakla. Papasok na sana ito sa bahay, kaya mabilis na nagilaw sa bakla si Rafael. Ay, hello! Ano pong kailangan nyo, mga kuya? Kami yung bagong nakatira dyan sa bahay sa tapat nyo. Makikipagkilala lang sana ako. Ako si Rafael, tapos ito naman ang pinsang kong si Nathan. Ako naman si Bernie. Bernardo sa umaga, Bernie sa gabi.
Ano palang kailangan niyo sa akin? Nagkunwari si Rafael sa pagtatanong kay Bernie sa magagandang lugar na pwede nilang puntahan sa San Ildefonso. Hinuli muna niya ang tiwala ni Bernie bago siya nagtanong sa totoo niyang pakay. Apo nga pala ako ni Lolo Goryo. Kilala mo naman siguro siya, no? Of course! Sino bang hindi nakakakilala dito kay Lolo Goryo? Sobrang bait niya. Saka, yung ampon niyang si Javier, grabe! Kinikilig tuloy ako. Secret lang ha, crush ko kasi si Javier Kaya lang, sobrang serious palagi. Hindi niya ako pinapansin. Kaya nga kahit kami nga ng pinsan ko, hindi rin kami masyadong pinapansin ni Javier Pero matagal mo na bang kilala si Javier? Simula pa nung ampunin siya ni Lolo Goryo, napansin ko agad siya kasi ang lakas ng dating niya sa akin. Macho, moreno, matipuno, at magandang lalaki. Mysterious at saka... Okay, tama na. Ang dami mong papuri kay Javier. Kumbinsido na ako na crush mo talaga siya. Meron sana akong itatanong sa'yo Pasensya ka na ha, na-carried away lang kasi ako sa pagde-describe ko kay Javier. Anong itatanong mo? Go lang! Alam mo ba ang kwento kung paano naampon ni Lolo Goryo si Javier? Ayaw kasing sabihin sa amin ni Lolo sa kanya Javier Hindi ko makakalimutan ang tagpong yon kaya alam ko. Actually, 3 taon na rin yata ang nakakalipas nang makita ni Lolo Goryo si Javier sa tapat ng bahay niya. Sugatan at puro dugo. Wala pang damit. As in, bold star ang peg ni Javier. Nakakaloka nga, di ba? Sugatan at duguan? Bakit? Nagpatuloy sa pagkikwento si Bernie. Ayon dito, ay walang nakakaalam kung bakit sugatan at duguan si Javier. Mismong si Javier daw kasi ay hindi maalala ang nangyari rito. Labis na naawa si Lolo Goryo kay Javier, kaya ito ang tumawag ng ambulansya upang madala sa ospital si Javier. Dahil walang maalala si Javier, ay pinatuloy muna ito ni Lolo Goryo sa bahay nito. Naging magaan agad ang loob ni Lolo Goryo kay Javier kasi mukha naman talaga siyang mabuting tao. Saka, hindi siya tatagal sa poder ng lolo nyo kung hindi siya mabuting tao, di ba? Nalaman namin na inampun siya ni Lolo Goryo nang naririnig namin na tinatawag na tatay ni Javier ang grandpa nyo. Ganun ba? Salamat sa pagsagot sa tanong ko, Bernie Anytime! Kapag may question pa kayo, gora lang kayo sa akin. Just knock at my door na lang. Oo nga pala, bago nga pala kayo dito sa San Ildefonso, no? Meron lang ako sasabihin sa inyo at baka hindi pa nasasabi sa inyo ni Lolo Goryo o ni Javier. Ano yun? Para sa kaligtasan nyo, huwag kayong lalabas kapag gabi na ha. Lalo na kapag lagpas na ng 11 ng gabi. Alam nyo kasi, merong gumagalang monster dito. Yung tinatawag na aswang. May ilang tao na nga nabiktima Madalas nga, mga alagang baboy ang nabibiktima tulad ng mga manok at baboy. Bahagyang natawa si Rafael at Nathan sa sinabi ni Bernie. Oh, bakit kayo natatawa? Hindi ba kayo naniniwala? Pasensya na Bernie pero ano kasi, hindi kami naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Iginiit ni Bernie na totoo ang aswang. Marami raw sa San Ildefonso ang maaaring magpatunay nun. Pwede raw nila yung kausapin para maniwala silang magpinsan. Tinanggihan yun ni Rafael dahil para sa kanya ay pagsasayang lamang yun ng oras na pag-uusapan ng isang bagay o nilalang na para sa kanya ay katang-isip lamang. Nagpaalam na sina Rafael at Nathan kay Bernie. Bumalik na sila sa bahay ni Lolo Goryo at dumiretso sa kwarto nila sa itaas. Hindi niya nagustuhan na halos puro papuri ang narinig niya kay Bernie para kay Javier. Kahit ang sinabi nitong mabait si Javier ay hindi niya makita sa pagkatao ng ampon ng kanilang lolo. Pinsan, hindi kaya dapat mag-focus tayo kung bakit sugatan at duguan si Javier nang makita ni Lolo? Oo, yan ang aalamin natin. At walang ibang makakasagot niyan kundi si Javier lang. Ang ibig mo sabihin, kakausapin mo si Javier? Hindi ko pa alam sa ngayon. Mag-iisip pa ako. Mas lalo tuloy lumakas ang kutob ko na merong itinatago ang lalaking yon. Hindi kaya isa siyang takas sa kulungan? O kaya nakapatay kaya siya ng tao kaya siya sugatan?
Siguro, hindi ko alam. Pero isang sigurado ko, nagpapanggap si Javier na walang naaalala para makatakas siya sa mga tanong ng mga tao tungkol sa nakaraan niya. Magdamag na nag-isip si Rafael ng paraan kung paano niya malalaman ang totoong pagkatao ni Javier, hanggang sa naisipan niya na maaaring nasa loob lang din ng bahay na yon ang kasagutan. Maaaring nasa kwarto ni Javier, siguro ay meron yung itinatago roon na pwedeng maging mitya upang tuluyan niya ng malaman kung ano ang lihim ng ampon ng kanyang lolo. Dahil sa hindi pa rin siya makatulog, ay binuksan niya ang bintana sa kwarto nila ni Nathan upang manigarilyo. Wala pa siyang 1 minuto roon nang makita niya si Javier sa labas ng bahay. Nakatayo ito malapit sa pinto. Kaduda-duda ang galaw ng lalaki dahil lumilingon-lingon ito sa paligid na para bang nagmamasid yon kung may tao na maaaring makakita sa kanya. Dahan-dahang isinarado ni Rafael ang bintana, ngunit nagtira siya ng maliit na awang na sapat upang makasilip siya nang hindi siya makikita ni Javier kung sakaling mapatingin ito sa kinaroroonan niya. Akala ko ba'y bawal lumabas ng bahay ng ganitong oras? Bakit nasa labas ka, Javier? Anong gagawin mo? Hindi nagtagal ay tuluyan ng lumabas ng gate si Javier. Nagkaroon ng kagustuhan si Rafael na alamin kung saan magtutungo ang ampon ni Lolo Goryo. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay upang sundan si Javier. Alam niya kung saan direksyon nagtungo si Javier at yun ang pinuntahan niya. Panay ang linga niya, nagbabakasakali siya na makikita niya si Javier. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang may nakita siyang malaking aso sa unahan niya na marahang naglalakad palapit sa kanya. Kinabahan siya dahil tila yun din ang asong nakita niya na may muka ng tao. Napaatras siya sabay takbo nang naging mabilis na ang paglapit ng aso sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari ay natapilok si Rafael. Malakas na humampas ang baba niya sa semento. Napasigaw siya ng dahil sa sakit nang maramdaman niya ang hapdi ng sugat niya sa baba. Tatayo na siya, ngunit bigla siyang tinalunan ng malaking aso. Pumaibabaw ito sa kanya at doon niya napatunayan na mukha talaga ng tao ang mukha ng aso. Hindi niya mawarian kung babae o lalaki yun, pero isa lang ang sigurado si Rafael. Nakakatakot ang mukha ng asong yun. Napakalaki ng bibig nun na para bang kayang-kaya siyang kainin ng buo. Nang ngumanga ang malahalimaw na aso, ay isang nilalang ang biglang sumulpot sa kung saan. Hinawakan nito sa batok ang malaking aso at ibinalibag sa semento. Mabilis na tumakbo ang aso palayo. Maraming salamat! Natigilan si Rafael. Nakita niya na hindi isang tao ang tumulong sa kanya, kundi isang panibagong nilalang na parang halimaw ang itsura. Matangkad yon at may mabalasik na muka. Namumula ang mga mata at medyo maitim ang balat. Aswang! Sa takot ni Rafael ay napakabilis niyang nakatayo at tumakbo pabalik sa bahay ni Lolo Goryo. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto nila at tumabi na kay Nathan. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng kanyang kaluluwa ng sandaling yun. Nanginginig ang buo niyang katawan. Hanggang sa sumikat na ang araw, ay dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Rafael. Bagaman at huminto na ang panginginig ng kanyang katawan, ramdam niya pa rin ang labis na takot dahil sa nangyari sa kanya nung nakaraang gabi. Kahit ipikit niya ang mga mata niya, ay nakikita niya pa rin ang itsura ng dalawang nilalang na yon. Nang magising si Nathan at napatingin siya sa kanya, ay natawa ito nang makita ang itsura niya. Ano nangyari sa'yo, pinsan? Para kang nakakita ng 100 multo ah. Hindi. Kakamali ka. Hindi multo ang nakita ko. Kundi mga aswang. 2 aswang. Ha? Aswang? Pambihira. Nananaginip ka ba? Yun ang sinabi ni Bernie na aswang na gumagala dito sa San Ildefonso. Totoo yun. Totoo yun, Nathan. Ako mismo. Nakita ko sila kagabi.
lumabas ako kasi susundan ko sana si Javier. Tapos may nakasalubong akong aso na may mukha ng isang tao. Inatake ako noon pero iniligtas ako ng isa pang aswang na parang tao naman ang katawan. Ay, hindi pala ako sigurado kung iniligtas niya ako. Baka pinag-agawan lang nila ako para kainin. Biglang sinalat ni Nathan ang leeg at noo ng kanyang pinsan. Wala ka namang lagnat ah. Normal naman ang temperatura mo. Alam ko na. Nawawala ka na sa sarili mo, pinsan. Baliw ka na. Alam mo, dahil sa pag-iisip mo na kung paano natin mapapaalis dito sa bahay si Javier eh. Tama? Naiinis na itinulak ni Rafael si Nathan. Bumaba siya ng kama at tumayo malapit sa bintana. Binuksan niya yon upang pumasok ang sariwang hangin. Buwisit ka. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Hindi kita pipilitin. Pinsan, ang hirap kasing paniwalaan ang sinabi mo eh. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Yun din ang akala ko eh. Pero kagabi, nang makakita ko ng hindi lang isa, kundi dalawang magkaibang uri ng aswang, naniniwala na ako. Nananaginip ka lang siguro noon. Kahit ako minsan meron akong napapanaginipan na parang totoo eh. Alam ko ang kaibahan ng panaginip sa totoo, Nathan. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Basta, alam kong nangyari talaga yun. Merong aswang dito sa San Ildefonso. Okay. Relax lang, pinsan. Huwag ka masyadong malakas magsalita at baka may ibang makarinig sa'yo. Isipin pa talagang nababaliw ka na. Okay, ganito na lang ha. Alam kong magdamag kang nag-iisip ng paraan kung paano natin malalaman ang sikreto na itinatago ng Javier na yon. Kung meron man ha. Siguro naman meron ka lang naisip. Baka pwede mong i-share sa akin at baka meron ako maitulong. Tandaan mo, hindi tayo pwedeng mawala sa focus sa totoong dahilan kung bakit tayo nandito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael. Napagtanto niya na merong punto ang sinabi ni Nathan. Kung iisipin niya maghapon ang dalawang aswang na nakainkwentro niya kagabi, ay baka hindi na nila magawa ni Nathan ang pagpapatalsik kay Javier sa bahay ng kanilang lolo Goryo. Nang medyo kumalma na si Rafael, ay ipinaalam niya kay Nathan ang isang plano na nabuo niya. Naisip ko na baka merong itinatagong kung ano si Javier sa kwarto niya. Kailangan kong makapasok doon. Pero parang imposible kasi palagi siyang nandito sa loob ng bahay eh. Yun lang ba ang problema mo? Don't worry, pinsan. Akong bahala kay Javier. Lilibangin ko siya at habang ginagawa ko yun, ay saka mo pasukin ang kwarto niya. Paano mo naman gagawin yun? Basta, ako nang bahala. Wala ka ba't tiwala sa akin? Nag-thumbs up pa si Nathan sa kanya na para bang sigurado ito na magtatagumpay sila sa kanilang plano. Habang nag-aalmusal ay napansin ni Rafael na panay ang tanong ni Nathan kay Javier tungkol sa mga manok na inaalagaan nito sa likod ng bahay. Ipinakita nito kay Nathan na talagang interesado ito sa mga manok, lalo na sa mga tandang na pansabong. Alam ni Rafael na nagsimula na si Nathan sa plano nila. Lihim siyang napangiti nang mag-request si Nathan kay Javier na baka pwedeng pagkatapos nilang mag-almusal ay ipakita nito rito ang magagandang klase ng mga tandang na panabong. Pumayag naman si Javier sa request na yon ni Nathan. Matapos mag-almusal ay nagtungo na sina Nathan at Javier sa likod ng bahay. Yun na ang pagkakataon ni Rafael upang magtungo sa kwarto ni Javier sa ikalawang palapag ng bahay. Tatayo na sana siya nang bigla namang magsalita si Lolo Goryo. Nais kong humingi ng pasensya sa inyo ni Nathan. Alam kong hindi naging maganda ang trato ko sa inyo nung dumating kayo rito. Pero ang totoo, masaya ako na dinalaw niyo akong magpinsan. Hindi makapaniwalang napatingin si Rafael kay Lolo Goryo. Ang mga salitang yun ay hindi niya inaasahan sa kanilang lolo. Maaari na kayong manatili rito hanggang sa gusto ninyo. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Lolo. Sorry rin po kung matagal kaming hindi bumisita sa inyo ha. Aminado po ako na masyado kaming nag-focus sa buhay namin sa syudad at nakalimutan na namin kayo.
Lo, excuse me lang po May kailangan lang po akong kunin sa kwarto. Masayang naglakad si Rafael papunta sa second floor ng bahay. Sa wakas, ay pumayag na si Lolo Goryo na manatili sila roon ni Nathan. Para sa kanya, ay isa yung malaking bagay. Pagdating sa harapan ng pinto ng silid ni Javier, ay huminga muna siya ng malalim. Nagpasalamat siya dahil hindi yun nakalak, kaya walang kahirap-hirap siyang nakapasok doon. Bigla siyang napahawak sa ilong dahil may kakaibang amoy ang loob ng silid ni Javier. Malansa na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya pinansin ang amoy na yon at sinimulan niya ang paghalughog sa kwartong yon. Naganap siya ng bagay na maaari niyang magamit upang malaman kung meron ngang itinatago si Javier sa kanila, lalo na kay Lolo Goryo. Bagay na pwedeng sumira sa maganda nitong imahe sa kanilang lolo. Inuna niya ang malaking aparador. Kakaunti ang gamit na naroon. Sunod ay isa-isa niyang binuksan ang mga drawer. Ngunit wala rin siyang nakitang kahina-hinalang bagay doon. Hanggang sa inangat niya ang makapal na kutsyon. Isang puting damit ang natagpuan ni Rafael. Kumunot ang noo niya dahil may mantsa ang damit. Dinampot niya ang damit at iniladlad yon. Mahinang napamura si Rafael nang mapagtanto niya na ang mantsa ay natuyong dugo. Kinilabutan siya dahil masyadong marami ang mantsa at masasabi niya na maraming dugo ang naroon. Nagulat si Rafael nang marinig niya mula sa kwarto nila ni Nathan ang pagtunog ng cellphone niya. Merong tumatawag doon, pero dahil masyado siyang tutok sa pag-e-examine sa damit na hawak niya, ay hindi niya pinansin ang pagtunog ng kanyang cellphone. Ito na ang ebidensyang hinahanap ko. Pero bakit may dugo ang damit na to? Ano ang ginagawa ni Javier? Napapitlag siya nang may marinig siyang yabag ng mga paa sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Javier na papalapit sa kanya na may madilim na muka. Anong ginagawa mo dito, Rafael? Bakit pumasok ka sa kwarto ko na walang pahintulot? Sinasabi ko na nga ba? Plano niyo to ni Nathan, no? Nilibang ako ni Nathan para makapasok ka rito. Akin na nga yan! Aagawin sana ni Rafael ang hawak niyang damit, kaya mabilis niya yung inilayo dito. Umatras siya at nakakalokong ngumiti. Huli ka na, Javier! Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit may dugo ang damit mo? Bakit mo tinatago to? Anong inililihim mo? May ginawa ka ba? Pumatay ka ba ng tao? May krimen ka bang ginawa? Wala kang karapatan ng pakialaman ng mga gamit ko! Meron! Dahil nandito ka sa loob ng bahay ng lolo ko. Sino ka nga ba talaga, Javier, ha? Malakas ang pakiramdam kung meron kang itinatago. Umamin ka na sa akin. Wala akong aaminin dahil wala akong tinatago sa inyo. Kung ganon, ipapakita ko kay Lolo Goryo ang damit mo to. Malakas na itinulak ni Rafael si Javier. Malalaki ang hakbang na naglakad siya palabas ng silid na yon. Sa pagbaba niya sa hagdan, ay nakasalubong niya si Nathan na may pagkabahala sa muka. Uy, insan, ba't di mo sinasagot ang tawag ko? Wawarningan sana kita na pabalik na si Javier sa kwarto niya eh. Hindi na kailangan. Nahanap ko na ang dapat kong makita. Nagpatuloy siya sa pagbaba hanggang sa makabalik siya sa komedor kung saan naroon si Lolo Goryo. Agad niyang ipinakita rito ang damit ni Javier na puno ng tuyong dugo. Lolo, alam niyo po ba kung saan ko nakita ang damit na to na may tuyong dugo? Hindi ko alam. Ikaw ang nakakita kaya ikaw ang may alam. Seryoso ako, Lolo. Nakita ko to sa kwarto ni Javier. Nakatago sa ilalim ng kama niya. Lolo, may itinatago ang ampon mo. May ginawa o ginagawa siya na hindi mo alam. Hindi nagsalita si Lolo Goryo. Napansin niyang tumingin ito sa likuran niya. Sa paglingon niya ay nakita niya si Javier na naglalakad papalapit. Hindi niya nakitaan ng takot ang mukha nito o kaba, kahit nakita pa nito na hawak ni Rafael ang damit at ipinakita ito kay Lolo Goryo. Javier, totoo ba ang sinabi ni Rafael? Tumayo si Javier sa tabi ng kanilang lolo. Totoo po na nakita niya ang damit na yan sa kwarto ko.
Pero hindi totoong dugo ang nasa damit kong yan. Yan po ang wine. Natatandaan niyo po ba nung nag-inom tayo ng wine? Ang totoo ay natapunan ng alak ang damit kong yan. Sinungaling ka! Kung hindi to dugo, bakit kailangan mong itago? Dahil iniregalo sa akin yan ni Tatay Goryo. Mamahalin ang damit na yan. Kaya natakot ako makita ni Tatay Goryo na nalagyan ko yan ng wine. Itinago ko na lang para hindi niya makita. Anak ng tutya, ubod ka talaga ng kasinungalingan ano, Javier? Lolo, naniniwala ka ba sa sinasabi ng ampon mo? Kailangan natin dalhin sa pulis ang damit na to para maimbestigahan. Kailangan natin malaman ang itinatago ng Javier na yan. Tumigil ka na, Rafael. Naniniwala ako sa sinabi ni Javier. Ano bang sa tingin mo? May pinatay na tao si Javier kaya inakala mo may dugo ang damit niya? Eh Lolo, hindi po kaya aswang si Javier kaya po may dugo ang damit niya? Lahat sila ay natigilan sa sinabing yun ni Nathan. Napansin ni Rafael na namutla si Javier. Pakiramdam niya ay may takot na naramdaman ang ampon ni Lolo Goryo. Puro kayo kalokohan na magpinsan. Mas may tiwala pa ako kay Javier kaysa sa inyong dalawa. Talaga, Lolo? Mas may tiwala pa kayo sa hindi mo kadugo kaysa sa amin na dugot laman mo? Oo. Dahil yung panahong mag-isa ko rito, yung sinasabi mong hindi ko kadugo ang kasama ko. Siya ang nag-alaga sa akin. Siya ang kumakausap sa akin kapag namimiss ko kayo. Ginagawa niya yun, Lo, kasi alam niyang mayaman kayo. Kayamanan niyo lang ang habol niya sa inyo. Kinuha niya ang loob niyo para meron siyang makuha sa ari-arian niyo kapag namatay na kayo. Hindi ba dapat sa sarili mo yan sinasabi, Rafael? Natigalgal si Rafael. Umurong ang dila niya at naglaho ang tapang na meron siya. Lo, hindi ko po kayo maintindihan eh. Matanda na ako at matagal na ako nabubuhay dito sa mundo para mahulog at maniwala sa peke ninyong pag-aalala sa akin. Anong akala niyo sa akin? Mangmang? Hindi po yan totoo, Lolo. Nandito kami kasi miss ka na talaga namin. Tumahimik ka, Nathan. Hindi mo ako kagaya na walang utak. Kaya kung gusto niyo pang manatili rito, tigilan niyo na ang paninira kay Javier. Alam ni Rafael na wala nang magagawa ang paliwanag at kasinungalingan na sasabihin niya kay Lolo Goryo. Hindi na siya nagsalita. Kinuha ni Javier sa kanya ang damit nito habang may matalim na tingin. Umalis na sila noon ni Nathan at nagtungo sa kanilang kwarto. Palakad-lakad si Rafael sa loob ng silid nila ni Nathan, habang ang pinsan niya naman ay prenting nakahiga sa kama, hawak ang cellphone nito. Hindi niya alam ang gagawin niya matapos ang nangyari. Ang buong akala niya ay si Javier ang madidikdik, pero sila pa pala ni Nathan ang lumabas na masama. Sa pagkakataong yon, napagtanto ni Rafael kung gaano kalakas ang kapit ni Javier para sa kanilang lolo. Hindi nila basta-basta mapapalaya si Javier sa bahay na yon at sa buhay ng kanilang lolo. Pwede ba, pinsan? Tumigil ka muna sa paikot-ikot mo. Ako ang nahihilo sa ginagawa mo eh. Relax ka lang. Relax? Sa tingin mo makakapag-relax ako matapos ang nangyari kanina? Ikaw naman kasi pinsan eh. Masyado kang padalos-dalos eh. Dapat, slowly but surely. Tingnan mo ang nangyari. Imbis na makuha natin ang loob ni Lolo, mas lalo pa siyang nagalit sa atin. Anong magagawa ko? Nahuli ako ni Javier na nasa kwarto niya kaya pinanindigan ko na. Pero napansin mo ba nung sinabi mo na baka aswang si Javier napansin mo ba yung reaksyon niya? Natigilan siya at namutla. Parang totoo yung sinabi mo eh. Pinsan, sinabi ko lang yung kasi wala akong maisip na sasabihin. Gusto ko lang makasingit sa usapan niyo. Hindi. May nag-iba sa reaksyon ni Javier nang sabihin mo yun. Natatawa ako sa'yo, Rafael. Hindi nga totoo ang aswang. Ano ka ba? Joke lang yung sinabi ko kanina. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Rafael. Mas lumakas pa ang hinala niya na merong madilim na lihim na itinatago si Javier. Ang kailangan niyang gawin ay maging mas mapagmatsyag,
Ngunit gagawin niya yon sa paraan na hindi aakalain ng lahat na nag-iimbestiga siya. Nang dahil sa nangyari at mainit na palitan ng salita ni Rafael, ay alam ni Rafael na lumiit ang tsansa nila ni Nathan para makuha ang mga ari-arian ni Lolo Goryo. Habang mas lumaki naman ang kay Javier, pero naniniwala siya na hindi pa huli ang lahat. Kailangan niyang malaman ang sikreto ni Javier na pwede niyang magamit upang sirain ito kay Lolo Goryo. Tuwing gabi, lihim na nakasilip palagi si Rafael sa bintana. Umaasa siya na muli niyang makikita si Javier. At kapag nangyari yon, ay susundan niya ulit yon kung saan man ito magpupunta. Isang umaga, nang magising si Rafael, ay wala si Nathan sa tabi niya. Lumabas siya ng bahay at nakita niya si Nathan na nag-eehersisyo sa harap ng bahay. Tara pinsan, papawis tayo. Nakakamiss ang gym eh. Wala akong oras sa ganyan. Tara sa likod ng bahay. Mag-uusap tayo ron. Tungkol na naman ba kay Javier? Pwede ba pinsan? Kumalma muna tayo ngayon. Magpalamig muna tayo. Walang magpapalamig, Nathan. Hindi dapat tayo maging kampante. Sumunod ka sa akin sa likod ng bahay. Bilisan mo. Nauna nang maglakad si Rafael papunta sa likod. Pagdating niya roon, ay hindi niya inasahan ang tagpong bumulaga sa kanya. Marami sa mga manok ang wala ng buhay. Ang iba ay halos durog na ang katawan. Naduwal siya at hindi napigilan ang mapasuka, lalo na't nagkalat ang dugo at lamang loob ng mga manok. Pinagpipiestahan yon ng malalaking langaw. Ay, naku! Masarap talaga ang hangin dito sa likod at mas nakaka-relax. Ngunit paglapit ni Nathan at madatnan ang mga patay na manok na nagkalat, ay bigla itong nasuka. Taliwas kasi yun sa sinabi niyang nakaka-relax sa likod ng bahay at sariwa ang hangin. Pambihira! Ano nangyari dito? Bakit ang daming patay na mga manok? Aswang. Aswang ang may gawa niyan. Hindi yan gagawin ng tao, Nathan. Hindi ko kaya makakita ng ganyan. Bahala ka na yan, pinsan. Talagang nasusuka ako. Nagmamadaling umalis si Nathan, ngunit nanatili roon si Rafael. Pinagmasdan niya ang mga patay na manok. Sa pagkakataon na yon, ay kumbinsido siya na aswang ang gumawa ng karumal-dumal na bagay na yon. Ipinaalam ni Rafael kay Lolo Goryo ang nangyari sa mga manok nito. Nang sabihin niya na baka aswang ang may gawa nun, ay wala na itong sinabi. Tinawag nito si Javier upang ilibing ang mga manok. Agad naman na tumalima si Javier. Kinuha nito ang asarol at pala. Matapos yon, ay nagtungo ito sa likod ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay sumunod si Rafael kay Javier. Tumayo siya sa likod nito. Ilang di pa lamang ang layo niya kay Javier na abala sa pagbubungkal ng lupa. Bigla itong tumingin ng mabilis sa kanya at ipinagpatuloy ang paghuhukay sa lupa. Kawawa naman ang mga manok. Pinatay sa ganyang paraan. Hindi ba ikaw ang nag-aalaga ng mga yan? Hindi nagsalita si Javier na para bang hindi siya nito narinig. Ngunit hindi pa rin sumuko si Rafael. Nais niyang kunin ang pagkakataon na yon upang pigain ng husto si Javier. Nasabi sa akin nung nakatira sa tapat ng bahay ni Lolo na kaya hindi na lumalabas ang mga tao rito sa gabi ay dahil may aswang na gumagala. Sa tingin ko, aswang ang pumatay sa mga manok mo, Javier. Hindi yan magagawa ng tao. Saka dati, hindi ako naniniwala sa aswang eh. Pero nung isang gabi na lumabas ako at may dalawang aswang na umatake sa akin, naniniwala na ako. Nanatiling walang imik si Javier na nagdulot ng pagkapikon kay Rafael. Teka. Bakit parang hindi ko nararamdaman na malungkot ka? Namatay ang marami mong manok. Hindi ba dapat malungkot ka, Javier? Huminto si Javier sa paghukay at hinarap siya. Ano bang gusto mong sabihin, Rafael? Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Alam kong may itinatago ka, Javier. Kaya kung ako sa'yo, ikaw na ang magsabi sa akin bago ako pa ang makatuklas. At ano? Gagamitin mo yon para siraan ako kay Tatay Goryo? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Rafael.
Huli ka! Sa bibig mo na mismo nang galing. Meron ka ngang itinatago. Ano ba yun, Javier? Na hindi ka talaga nawala ng alaala? Alam ko ang kwento kung paano ka napunta kay Lolo Goryo. Sa dami ng bahay na pwede ka mawalan ng malay, bakit sa harapan pa ng bahay niya? Sinadya mo ba yun? Sino ka ba talaga, ha? O baka totoo ang sinabi ni Nathan na isa kang ang aswang? Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang akmang iahataw ni Javier ang asarol sa mukha niya. Ang buong akala niya ay katapusan niya na, ngunit hindi itinuloy ni Javier ang pag-atake sa kanya. Hindi yun inasahan ni Rafael, kaya labis siyang nabigla. Halata sa mukha ni Javier ang pagpipigil nito ng galit. Alam mo, Rafael, kung ang balak mo ay paalisin ako sa bahay na ito, ngayon pa lang ay sinasabi ko na hindi ka magtatagumpay. Malaki ang utang na loob ko kay Tatay Goryo. Siya ang nagsalba sa buhay ko. Kaya isipin mo na ang gusto mong isipin tungkol sa akin. Pero nandito ako para protektahan si Tatay Goryo. Napapitlag ng malakas si Rafael nang ibinagsak ni Javier ang asarol sa lupa. Mabigat ang mga hakbang na umalis ito at pumasok sa loob ng bahay. Napaisip siya sa huling sinabi ni Javier. Nagtanong siya sa sarili niya kung saan o kanino pinoprotektahan ni Javier ang kanilang lolo. Naging palaisipan kay Rafael ang sinabi nito na pinoprotektahan nito si Lolo Goryo. Ilang beses niya yung pinag-isipan, ngunit wala siyang makuwang sagot. Hanggang isang araw, naisipan niyang magtanong kay Lolo Goryo dahil nagbabakasakali siya na meron nitong alam. Lolo, pwede po ba kitang makausap? Pero bago po ang lahat, gusto kong mag-sorry sa nangyari nung isang araw. Aaminin ko po. Mabigat po talaga ang loob ko kay Javier dahil pakiramdam ko po ay nandito lang siya dahil sa kayamanan niyo. Pero mali rin po kayo na kaya kami nandito ni Nathan ay dahil sa mana. Nandito po kami kasi gusto ka naming alagaan bilang kaming dalawa lang po ang apo na meron ka. Ayoko lang ng gulo, Rafael. Matanda na ako at kakaunti na lang ang araw na ilalagi ko rito sa mundo. Ang gusto ko ay maging payapa ang mga natitirang araw ko. Kaya kung magdudulot lamang kayo ni Nathan ng gulo rito sa bahay ko, mas makabubuti pang umalis na lamang kayo. Naiintindihan ko po, Lo. Kaya po nagsusorry talaga ako. Lo, may tatanong po pala ako. Nabanggit po sa akin ni Javier na kaya siya nandito ay pinoprotektahan ka niya. Meron ka po bang kaaway? May banta po ba sa buhay niyo at hindi niyo po sinasabi sa amin? Walang banta sa buhay ko, Apo. Wala akong kaaway. At lalong walang galit sa akin para humantong sa gusto na nila akong mawala. Pero bakit po kaya nasabi ni Javier, Lo? Baka ang ibig niyang sabihin ay gusto niya akong protektahan sa mga hindi magandang mangyayari sa hinaharap. Si Javier, Lo, gaano mo siya kakilala para magbigay ka ng sobrang laking tiwala sa kanya? Hindi ko na kailangan makilala ng lubusan ng isang tao para pagkatiwalaan ko. Nararamdaman ko yon. Meron nga dyan. Kilala mo na at kasama mo na ng matagal, pero tatraiderin ka pa rin. Mas nakakatakot ang ganong klase ng tao. Pakiramdam ni Rafael ay siya ang pinariringgan ni Lolo Goryo ng sandaling yon. Kaya hindi na siya naging komportable sa kanilang pag-uusap. Nagdahilan siya na may kailangan pa siyang gawin, kaya iniwanan niya na ang matandang lalaki. Nanghihinayang siya sapagkat hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Ang buong akala niya ay may alam si Lolo Goryo tungkol sa kung saan ito pinoprotektahan ni Javier. Hindi na naman makatulog si Rafael ng gabing yon. Bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig. Habang umiinom ay may narinig siyang kaluskos at yabag ng paa sa likod ng bahay. Bigla siyang na-curious kung sino ang naroon, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang back door. Sumilip siya mula roon at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Javier. Nakatayo ito sa ilalim ng puno at nakatingala. Gumana ang instinct ni Rafael.
Hinugot niya sa gilid ng shorts niya ang cellphone at palihim niyang kinuna ng video si Javier. Habang nagre-record, nakita niyang unti-unting nagbabago ang anyo ni Javier. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula at ang mga kamay nito ay bahagyang humaba at nagkaroon ng matutulis na kuko. Nang ngumanga ito ay doon niya nakita ang mga ngipin nito na parang sa isang halimaw. Nang matapos ang pagbabagong anyo ni Javier, ay mabilis itong naglakad at umakyat sa bakod. Tumalon ito sa kabila at nagpunta sa kasukalan. Kailangan ko siyang sundan. Sabi ko na nga may lihim mga Javier na yun. Aswang pala ang ampon ni Lolo Goryo. Sa kabila ng panganib na maaaring makaharap ni Rafael, ay matapang niyang sinundan si Javier. Umakyat din siya sa bakod at tinahak ang kasukalan na nasa likod ng bahay. Inihinto muna niya ang pagre-record ng video at sinave niya ang video kung saan nakunan niya ang pag-aanyong aswang ni Javier. Sigurado siya na kapag nakita yon ni Lolo Goryo ay ito na mismo ang magpapalayas sa ampon nito. Napahinto si Rafael nang makarinig siya ng pag-igik ng isang hayop na parang nasasaktan. Sinundan niya yon hanggang sa nakita niya si Javier na isang aswang na kinakain ang isang kaawa-awang aso. Bibidyoan niya sana ulit si Javier, ngunit naramdaman nito ang presensya niya. Bigla itong lumingon sa kinaroroonan niya. Iniwan ni Javier ang aso at tumakbo papunta sa direksyon ni Rafael. Isang malakas na sigaw ng takot ang kumawala sa lalamunan niya, sabay takbo palayo kay Javier. Nag-alala siya na baka mapatay siya ni Javier, kaya habang tumatakbo siya ay naisip niyang ipadala kay Nathan ang video kung saan nag-aanyong aswang si Javier. Matagumpay niya yung naipadala kay Nathan at nag-chat na rin siya rito na ipakita nito kay Lolo Goryo ang naturang video. Saktong naisend niya kay Nathan ang mensahe nang maramdaman niya ang isang mabigat na bagay na bumangga sa likuran niya. Yung pala ay sinunggaban na siya ni Javier na naging dahilan upang mapasubsob siya sa lupa. Parang awa mo na! Parang mo nang awa, huwag mo ko papatayin! Malakas siyang iniharap ni Javier. Mas lalo siyang natakot nang makita ang kahindik-hindik nitong anyo ng malapitan. Makikiusap pa sana si Rafael, ngunit hindi niya na nagawa nang malakas siyang sinuntok ni Javier sa muka. Nagdilim ang paningin niya at naisip niyang yun na ang kanyang katapusan. Hindi makapaniwala si Rafael nang bumalik ang kanyang ulirat. Ang buong akala niya ay pinatay na siya ni Javier nang mawalan siya ng malay. Naroon pa rin siya sa kung saan siya nawalan ng ulirat nang atakihin siya ni Javier. Sa pagbangon ni Rafael ay naramdaman niya ang labis na pananakit ng ulo. Medyo sumisikat na ang araw. Indikasyon yun na matagal siyang nawalan ng malay. Naglakad na siya pabalik sa bahay ni Lolo Goryo. Nakakandado ang pinto sa likod, kaya sa harapan na siya pumasok. Nakasalubong niya si Javier na may bitbit na isang traveling bag. Namumugto ang mga mata nito na halatang galing sa pag-iyak. Sandali itong huminto sa harapan niya. Protektahan niyo si Tatay Goryo, ha? Nakikiusap ako sa iyo, Rafael. Nilagpasan siya ni Javier at dire-diretsyong lumabas ng gate nang hindi man lang lumilingon. Pinsan! Pinsan! Butit nakauwi ka na. Kanina pa kami nag-aalala ni Lolo Goryo sa'yo. Ano nangyayari? Bakit may dalang bag si Javier? Aalis na ba siya? Oo, pinsan. Si Lolo Goryo na mismo nagpaalis sa kanya. Kanina kasi, naalimpungatan ako. Tapos pag-check ko sa cellphone ko, nakita ko yung video at chat na sinend mo sa akin. Ginising ko kagad si Lolo at pinakita ko sa kanya. Siyempre, nang malaman ni Lolo Goryo na isang aswang pala ang ampon niya, pinalayas niya agad. Grabe! Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang aswang. Ang galing mo doon, pinsan, ha? Nagtagumpay tayo. Si Lolo Goryo, nasan siya? Ayun, nakakulong sa kwarto niya. Siyempre, masakit para sa kanya na palayasin si Javier. Itinuring niyang anak yun eh. Teka, pupuntahan ko si Lolo. Wag na muna. Hayaan na muna natin siya. Saka,
unahin muna natin yung sugat mo sa muka. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Habang nililinis ni Nathan ang sugat ni Rafael sa muka, ay ikinuwento niya ang nangyari sa kanya. Hindi alam ni Rafael kung bakit mas lalo siyang kinabahan nang wala na si Javier sa bahay ni Lolo Goryo. Pakiramdam niya ay may isang panganib na paparating. Dinalhan ni Rafael ng almusal si Lolo Goryo sa silid nito. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa wheelchair at nakatanaw sa labas. Lumapit siya rito at sinabi niyang kailangan na nitong kumain upang makainom ng gamot. Hindi ko akalain na may tinatago palang pagkatao si Javier. Napakabuti niyang bata. Kahit minsan ay hindi niya ako sinaktan. Hindi ko na po kayo sisisihin kasi nagtiwala agad kayo sa hindi nyo kilala. Pero mabuti na wala siya rito sa bahay nyo, Lo. Siguro ay naghihintay lang yun ng magandang pagkakataon para patayin kayo. Ilang taon ko nang kasama si Javier. Kung iisipin marami na siyang pagkakataon para patayin ako. Pero hindi niya ginawa. Sa palagay ko ay may iba siyang dahilan kung bakit nananatili siya dito sa aking bahay. Mamaya na po natin yung pag-usapan, Lo. Kumain na po muna kayo. Kinagabihan, matapos ang hapunan, ay nagkulong sina Rafael at Nathan sa kanilang silid upang uminom ng alak. Selebrasyon nila yon dahil napaalis nila si Javier sa bahay ni Lolo Goryo. Magiging madali na para sa kanila ang hulihin ang loob ng kanilang lolo. Alam mo, pinsan, hindi pa rin ako makapaniwala na aswang pala si Javier. Pero sana, ginising mo ko para nakita ko mismo yung pagbabago niya ng anyo. Palagi ka kasing tulog kaya palagi ka rin nahuhuli kapag merong aksyon. Pero ngayong wala na si Javier sa landas natin, sigurado ko na wala nang iba pang pamamanahan si Lolo ng lahat ng kayamanan niya kundi tayong dalawa na lang. Siyempre, bibigyan niya rin sina Mami at Papa mo. Nahinto ang inuman at kwentuhan ng magpinsan nang makarinig sila ng nabasag na salamin sa ibaba. Pinsan, ano yung... Nako, hindi kaya bumalik si Javier? Dalian mo! Kumuha ka na pwedeng gamiting armas! Kailangan natin bumaba dahil baka kung anong gawin niya kay Lolo! Ang bote ng alak ang dinala ni Nathan nang bumaba sila. Habang baseball bat naman ang kay Rafael. Nang buksan nila ang ilaw sa ibaba, ay nakita nila ang basag na bintanang salamin. May nakita silang bakas ng paa ng isang aso at nang sundan nila yon, ay dinala sila sa kwarto ni Lolo Goryo. Agad na naalerto si Rafael nang marinig ang paghingi ng saklolo ng kanilang lolo. Magkasabay silang pumasok sa silid ni Lolo Goryo at labis silang nagimbal sa tagpong kanilang nakita. Kagat ng isang malaking aso ang binti ni Lolo Goryo. Lolo Goryo! Alam kong ikaw yan, Javier! Layuan mo ang lolo ko! Walang hiya ka! Wala ka talagang utang na loob! Matapos ang lahat ng kabutihan niya sa'yo, ay ito pa ang gaganti mo sa kanya! Pinakawalan ng aswang na aso si Lolo Goryo. Sumugod yon kina Rafael. Malakas na hinataw ni Rafael ng baseball bat ang mukha ng aswang bago pa yon makalapit sa kanila. Nathan, si Lolo! Umakyat kayo sa taas! Dalihan mo! Kinorner ni Rafael ang aswang na tila nahilo sa lakas ng hampas niya. Galit na galit yung umangil habang may malapot na laway na tumutulo sa bibig nito. Sinugod niya ang aswang pero tinalunan siya nito na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse at matumba sa sahig. Nakita ni Rafael sa gilid ng mga mata niya na nakalabas na ng kwarto sina Nathan at Lolo Goryo. Ang mahalaga para sa kanya ng sandaling yon ay ang kaligtasan ng kanilang lolo. Akmang sasakmali na siya ng aswang kaya mabilis niyang iniharang ng pahalang ang baseball bat. Doon tumama ang matatalas na ngipin ng aswang. Sa isang malakas na kagat ay nagawang putulin ng aswang ang baseball bat. Malakas na sinipa ni Rafael ang aswang. Nang mawala yon sa ibabaw niya ay tumakbo siya kagad palabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina at kinuha ang pinakamahabang kutsilyo. Inakala niya na nakasunod ang aswang sa kanya kaya nagtaka siya nang pagharap niya ay wala na ito roon.
Sinakluban ng pag-aalala si Rafael nang maalala niya sina Lolo Goryo at Nathan. Rafael! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Narinig niya ang sigaw ni Nathan sa may hagdan. Tumakbo siya patungo ron, ngunit agad din siyang natigilan nang mula sa basag na bintanang salamin ay may isa pang aswang ang pumasok. Hindi siya maaaring magkamali. Ang aswang na yon ay si Javier. Doon niya napagtanto na iba pang aswang ang may anyo na malaking aso. Javier! Tulungan mo kami! Hindi nagsalita si Javier. Mabilis itong kumilos patungo sa isa pang aswang na nakasunod kina Nathan at Lolo Goryo paakyat sa hagdan. Kinagat ni Javier sa batok ang asong aswang at hinila ang laman nito ron. Malakas na napasigaw ang aswang. Sinakal ni Javier ang asong aswang at ibinalibag yun sa ibaba ng hagdan. Hindi pa rin natapos ang pag-atake ni Javier. Mataas itong tumalon at bumagsak ito sa katawan ng asong aswang. Agad na napasuka yun ng dugo at nanlupaypay sa sahig. Gamit ang malalakas na kamay ni Javier ay pinaghiwalay nito ang ulo at katawan ng aswang na aso na siyang naging katapusan nun. Tumingin si Javier kay Rafael habang si Lolo Goryo ay nagmamadaling bumaba ng hagdan at walang takot nitong nilapitan si Javier kahit nasaan yung aswang ang lalaki. Patawarin mo ako kung pinalayas kita, Javier. Hindi ko gustong gawin yon. Pero aaminin kong naunahan ako ng takot. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Tatay Goryo. Naiintindihan ko po kayo. Salamat at nagbalik ka, Javier. Malamang wala na kaming lahat dito kung di dahil sa'yo. Sorry kung inakala ko na ikaw yung aswang na aso. Akala ko kasi kaya mong magpapalit-palit ng anyo eh. Alam kong darating ang gabing ito, kaya hindi ako umalis. Sa totoo lang ay nasa likod ng bahay lang ako at nagtatago. Ang aswang na yon, matagal niya nang nais patayin at kainin si Tatay Goryo. Sa kanya ko pinoprotektahan si Tatay. Kaya kahit anong gawin niyo, hindi ako umaalis dito. Alam kong manganganib ang buhay ni Tatay kapag nawala ako rito. Sinabi ko noon sa aking sarili na tanging si Tatay Goryo lamang ang makakapagpaalis sa akin dito sa bahay na to. Pero bakit ako ang gusto ng aswang na yon, Javier? Sa mga oras na yon ay nagbagong anyo na uli si Javier sa pagiging tao bago sumagot kay Lolo Goryo. Nakakalungkot man po, pero naaamoy ng aswang na yun na malapit ka nang mawala, Tatay. May mga aswang na ang binibiktima ay yung mga may sakit na kagaya mo. Naluwa si Rafael sa mga sinabi ni Javier. Doon niya napagtanto kung gaano sila kasama ni Nathan na apo. Si Javier pa ang nagbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang lolo na dapat ay natatanggap nito sa kanilang dalawa. Pero dahil aswang ka, Javier, ibig sabihin, pumapatay at kumakain ka ng tao, di ba? Hindi. Sinanay ko ang sarili ko na mga hayop ang bibiktimahin ko. Noong nakita ko ni Tatay Goryo na sugatan, ay dahil sa nilusob ako ng mga tao dahil nalaman nila na isa akong aswang. Kaya umalis na ako sa lugar na yon. Tuluyan nang nilamon si Rafael ng kanyang konsensya. Umiiyak na inamin niya kay Lolo Goryo na kaya sila naroon ni Nathan ay dahil sa ipapamana nito. Ngunit napagtanto niya na nais pa niyang mabuhay ng matagal si Lolo Goryo upang maiparamdam nila rito ang pagmamahal ng isang apo. Humingi rin ng tawad sina Rafael at Nathan kay Javier. Gaya ni Lolo Goryo ay pagpapatawad ang umiral sa puso nito. Aalis na ako. Ngayong wala na ang aswang na nais patayin si Tatay, ay magiging kampante na ako. Javier, ngayon ka pa ba aalis? Dito ka na ulit manirahan sa bahay ko. Ako at ikaw at ang aking dalawang apo. Magsisimula ulit tayong apat. Oo nga naman, Javier.
Gusto naming bumawi ni Nathan sa'yo kaya sana huwag ka nang umalis. Naluluhang tumango si Javier. Hindi na nag-alinlangan sina Rafael at Nathan na bigyan ng mahigpit na yakap ang ampon ng kanilang lolo. Aswang man ito, hindi pa rin yun naging hadlang upang magkaroon ito ng puso ng kagaya sa isang mabuting tao. Hindi na umalis sina Rafael at Nathan sa bahay ni Lolo Goryo. Naging masaya ang buhay nila roon kasama si Javier. Makalipas ang 1 taon, ay pumanaw na si Lolo Goryo. Nang basahin ng abogado ang huli nitong habilin at testamento, ay doon nila nalaman na pantay-pantay nitong hinati ang ari-arian nito sa kanilang lahat. Natuwa si Rafael nang malaman niya na kay Javier iniwan ng kanyang lolo ang bahay at lupa na yon. Alam niya na mas maaalagaan ni Javier ang bahay na yon kaysa sa kanila. Bukod doon ay meron ding perang iniwanan si Lolo Goryo para kay Javier. Ngunit ilang araw matapos ang libing ni Lolo Goryo ay biglang nawala si Javier. Umalis yun at nag-iwan ng sulat. Nakalagay sa sulat ang abot langit nitong pasasalamat kay Lolo Goryo at sa kanilang magpinsan. Hindi raw nito kayang tanggapin ang mga iniwan ni Lolo Goryo rito. Mas nais daw nitong mamuhay ng payak. Dahil doon, mas lalong napatunayan ni Rafael na hindi talaga ang kayamanan ni Lolo Goryo ang habol ni Javier. Tunay ang pagmamalasakit at pagmamahal nito sa kanilang namayapang lolo. Javier, kung nasan ka man ngayon, sana palagi kang ligtas. Maraming salamat sa pagmamalasakit at pag-aalaga mo sa aming lolo. Sa kabila ng pagiging aswang niya, ay meron siyang mabuting puso. Hinding-hindi ko talaga siya malilimutan. Sana, dumating ang araw bumalik siya rito. Nararamdaman ko, pinsan. Darating ang panahon, babalik at babalik siya. Alam kong nariyan lang siya. Nakamasid sa atin. Nagbabantay. Sa mga panganib na pwedeng makapanakit sa atin. Sina Nathan at Rafael na ang namahala sa bahay na ipinamana ni Lolo Goryo kay Javier. Nag-alaga sila ng mga hayop, kabilang doon ang native na baboy at native na manok. Tinuloy naman ni Nathan ang pag-aalaga ng mga ilang manok na panabong ni Javier dahil nakahiligan din niya yon. Namuhay sila ng payapa sa bayan ng San Ildefonso ng ilang taon na walang nambubulabog na aswang. Ngunit kung dumating man ang sandaling yon, ay alam nila na may tutulong sa kanila para puksain ang mga aswang na kauri nito. Yun ay walang iba kundi si Javier na ampon ng kanilang lolo.